Anak, ang dami mo kasing binibili na hindi mo naman kailangan. Pinagsabihan ka na namin ng ate mo. Hindi mo kami pinakinggan. Nasaan ka ba? Sige na ma, tumatawag si Ruby. Umuwi ka muna. Bye. Hello? Hello, friend. Congratulations, Melissa. You deserve it. Alam mo ba, ikaw ang pinakabatang naging manager dito? May paayos ko na pala ang new office mo. You can transfer your things whenever you're ready. Thanks, boss. I won't let you down. I'm excited na rin po na mag-move sa new office ko. Good. Carry on. Ito nga pala yung tax form ni Ruby. Uwi na kasi ako kaya dinaan. Uy, pasensya ka na kasi dapat ako yung dadaan sa'yo eh. No, it's okay. Congrats. Bye. Hello? Hello, friend. Nasa akin na yung tax form mo. Talaga? Sige, dadaan ko sa bahay Sure, mo. dito lang ako sa bahay. My friend, Ito na yung tax form mo. alika, pumasok ka muna. Hindi kasi nagmamadali din ako. Tumuloy ka muna kahit saglit lang. O tara, pasok ka muna. Halika. Ano bang gusto mo? Coffee or juice? Hindi na. Hindi naman ako magtatagal eh. Kasi excited na ako mag-add to cart. O ayan ka na naman, friend, ha? Di ba last time na problema ka sa mga credit cards mo, sa kondo mo, pwede ka naman munang tumuloy sa mamo at sa ate mo. Anyways, hinay-hinay muna. Gamitin mo yung increase ng sweldo mo, pambayad sa mga bills mo. Kasi baka mas lalong lumaki yon, mas mahirap yon. Huwag ka mag-alala, friend. Kaya ko naman na kontrolin yung sarili ko sa mga temptation na yan. Yung sale na yan, Black Friday, at iba pa. Mas mabuti naman kung ganon. Sayang nga kanina wala ako sa office para sa promotion mo eh. Ang aga mo naman kasi mag-mat leave. Anyways, I know you're happy for me. Sige, alis na ako ha. Bye, baby. Sige. Melissa, I need to talk to you later. Okay.
anak. Hi, Ma. Kumusta po kayo? Ayos lang anak. Bakit napatawag ka? Ma, pwede po ba akong manghiram ulit? Ganun ba? Na-short lang po kasi ako eh. Sige, kakausapin ko ang ate mo. Hindi na po, Ma. Okay lang. Sige po, good night. Alam ko na sasabihin mo. Naalala mo lang kami kapag may kailangan ka. Napatawag ka lang kapag kailangan mo ng tulong. Pag wala, hindi mo magawang tumawag. Uy, nagdodoble na. Try ko na ulit. Oh, wow! Teka, try ka nga ng mas malaking bet. Hoy, late na ako! Melissa, come in. Take a seat. I'm sorry. I tried my best to keep everybody in this company. But the new management's decision is to replace all employees, including me and you. I'm sorry. Are you okay? Are you hurt? Come on, let's go. Hello, friend. Melissa, nasan ka? Pupunta ako dyan. Hindi na. Uuwi na lang ako sa amin. Sige, bye. Ma, wala na po akong trabaho. Pati po yung konto ko na-lock na. Andito na naman po ako sa sitwasyon na to. Kaso, ngayon mas malala. Akala ko po natuto na ako, pero hindi pala. Nasabi ko na sa iyo ito nung una. Dapat, hindi ka bumibili ng mga bagay na hindi mo naman kailangan. Dapat nag-iipon ka. At pag gumastos ka, dapat unahin mo ang mga kailangang mabayaran. Akala ko nung una nagkakaintindihan na tayo. Pero bakit naulit-uli? Gusto mo bang pag-usapan natin ito ngayon o gusto mo muna magpahinga? Okay lang, ma. Sa totoo lang, kala ko marunong na ako magpigil. Napaka-convenient kasi. Isang pindot lang,
Pag confirm, bayad na agad. Maghihintay ka na lang ng delivery. Nung una naman po, na mamanage ko po ng maayos yung bills ko, may nakaseparate na pa akong pambayad sa mga bills. But lately, nawalan po ako ng control sa mga finances ko. Para rin palang sugal yun eh. Kung gusto mong umasenso, dapat paghirapan yun. Kagaya din ng pagsisikap mo sa trabaho. Di ba na-promote ka? Dapat kasi makontento ka kung anong meron ka. Imbis na ikaw ang mag-control ng pera, ikaw itong nakokontrol ng pera. Siguro naman ngayon, mas naiintindihan mo mga payo namin sa'yo. O tara, kumain na muna tayo. Nagluto ako ng paborito mong adobo. God willing, bukas, gagawa tayo ng paraan para masolusyonan yung mga problema mo. Oh, kapag may problema ka, saka mo lang may isip na pumunta dito. Maalala mo lang kami pag kailangan ng tulong dyan sa mga utang mo. Pero pag masaya ka at maraming pera, hindi mo nga magawang tumawag. Anak, pasensya mo ng ate mo. Pagod lang yun. Tara, kumain na tayo. Ma, okay lang po ba makyat na ako? Kasi pagod na po ako. Siya, sige, mabuti pa nga. Para bukas makapag-usap tayo ng maayos. Ma'am, magandang araw po. Ako po pala si Paul from Waverly Motors. Meron po pala kayong repossession notice. Sino pong pwedeng pumirma? Siya yung anak ko. Anak, ito may pinapapirmahan sila. Ma, yung susi ko po nasa bag, pwede po pakukuha. Nak, maupo ka muna. Anak, isipin mo na lang, dito natin sisimulan ang pag-ayos ng lahat. Ayan, wala ka ng problema sa pagbabayad ng sasakyan. Anak, ganun talaga. Lahat may kapalit yan. Kaya dapat, mag-ingat tayo lagi. Naranasan mo ng paggastos ng para kang hindi mauubusan. Ngayon, kailangan mong harapin ang kapalit niyan. Pag nalampasan mo yan, dun ka matututo na ang pera ginagamit, hindi ang pera ang gagamit sa atin. Ate mo na daw ang tatawag sa kondo mo para malaman kung paano natin makukuha ang mga gamit mo. Ibenta mo na rin kaya ang ilang gamit mo. At yung mapapagbentahan mo, ibabayad natin sa mga card mo. At kailangan mo ring magbawas ng card. Pati na rin, pabawasan natin ang mga credit limit mo. Opo, Nay. Ayan, wag mo nang alalahanin yung kondo, na-settle ko na. Nakuha ko na rin yung mga gamit mo. Ate, salamat. Sorry sa mga problemang binibigay ko sa inyo. Napaka-selfish ko kasi. Akala ko kasi, pag may trabaho na ako, kaya ko na sarili ko. Pero napaka-immature ko pala. Lagi kayo nandyan na sumasalo sa mga shortcomings ko. Huwag ka na magdrama dyan. Pasensya na sa akin kagabi ha. Medyo toxic sa work. Move on na tayo. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan.
Hebreo 13:5.